Diwa, pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Unang-una, ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan. At mayroon akong ikukwento. Magandang araw po sa lahat. Ang karanasan po na ito ay nangyari dito sa lugar namin na matatagpuan sa isang bayan ng Mindoro. Sa mga panahon po na ito, Sir Chris, ako ay nasa 15 taong gulang at yung ate ko ay nasa 21. Dalawa lang po kaming magkapatid at hindi na ako nasundan. Yung tatay ko ay lumaki po dito sa Mindoro. Pero yung nanay ko naman ay taga Samar. Bali sumama na siya dito kay tatay nang dahil na rin sa pagmamahalan ng mga ito. Nangyari pala ito way back 1997 at si ate ay nagtatrabaho na noon sa kabisera at doon na rin siya tumutuloy sa bahay ng aming tiya. Sa isang buwan, 2 beses lang ito kung umuwi sa bahay at ako naman ay nasa high school pa lamang. Hanggang sa isang takip siling, habang kami kumakain ng hapunan, ay narinig namin ang boses ng aking ate na tinatawag si nanay at tatay. Kaya napahinto naman kami sa pagkain. Parang si ate yan ah. Bulalas ko habang nakatingin sa dalawa. Oo nga no, tignan mo nga iya. Pag-utos naman sa akin ni tatay. Kaya dali-dali akong tumayo at tumungo sa bintana para tignan ang labas ng bakuran. Inday, ako to. Buksan mo ako. Dali. Pasigaw na sabi ni ate nang makita niya ako sa bintana. Si ate nga. Nay, tay. Bulalas ko pa at dali-dali akong tumakbo pababa ng bahay. Meron po pala kaming silo. Iniimba ka namin ng mga bigas na galing sa palayan ng aming lolo at lola doon. Nang marating ko ang kinaroroonan ni ate, ay agad ko siyang niyakap. Kasi nasasabik din ako makita ito. Kumusta kayo dito? Tanong niya habang kami naglalakad papuntang bahay. Ayos na kami dito ate. Ikaw? Kumusta ka? Tanong ko naman sa kanya. Sa loob na tayo mag-usap. Sagot niya. At nang makapasok na kami sa loob ng bahay, ay agad namang kumuha ng pinggan si tatay para kay ate. Oh, iya. Kumusta ka? Kumain ka muna. Sabi ng aming ina at agad namang umupo si ate. At pinagpatuloy namin ang paghahapunan. Nay, tay, hindi na po ako sigurado kung babalik pa ako dun sa kabisera. Biglang sabi ni ate. Ay bakit naman? Meron bang problema? Tanong ni tatay. Gusto ko po munang magpahinga. Sa 2 taon kong pananatili doon, medyo nakakapagod din po. Sagot ni ate. Ay walang problema yan iya. Magpahinga ka.
mas importante pa rin ang kalusugan. Isang bagsak lang yung mga naipon mo kapag magkakaroon ka ng malalang sakit. Kaya magpahinga ka. Sabi naman ng aming nanay. Tumangon na lamang si ate at nagpatuloy sa pagkain. Meron naman po akong napansin sa kanya. Tumaba po ito ng kaunti at medyo nangingitim ang kanyang mga batok. Maliban dito, nadidinig ko siyang hinihingal. Pero hindi ko na lamang binigyan ng ibang kahulugan. Kasi gaya nga ng sabi niya, pagod lang daw ito sa pagtatrabaho. Sa gabing ito, magkasama kami ni ate sa iisang kwarto. Marami kami mga pinag-usapan at ang kanyang ibinahagi sa akin ay ang mga nangyari sa kanya doon sa kabisera. Hanggang sa nagtanong ako sa kanya kung nagkaroon ba siya ng kasintahan doon. At sabi niya meron. Pero hiniwalayan daw niya ito. Bakit hindi mo man lang pinakilala sa amin dito? Biglang tanong ko sa kanya. Mabuti nga't hindi ko siya pinakilala sa inyo. Kasi baliwala din naman ang lahat ngayon. Sagot niya at nakita ko namang maluwa-luwa ang kanyang mga mata. Basta. Hindi na ako babalik sa kanya kahit anong mangyari. Kahit na meron pa siyang iniwan sa akin. Dagdag pa niya. Ano mang ibig mo sabihin ate? Iniwan na ano? Tanong ko naman. Basta hayaan mo na yon. Sagot niya at inibad na lamang namin ang usapan. Bandang 9:00 ng gabi ay nakatulog si ate. Pero ako ay hindi pa rin dinadalaw ng antok. Mahigit kalahating oras ako nagmuni-muni. Pagkatapos nito ay bumangon ako at naisipan kong buksan ang bintana para makapasok ang malamig na hangin. Pero hindi pa man ako nakakarating doon ay napasulap ako sa butas na nasa gilid lang nito. Meron pong butas doon nang dahil meron na rin kalumaan ang bahay namin. Gulat na gulat ako nang makakita ng isang mata na nakatingin sa akin. Nanlalaki at sa tingin ko, lalaki pong nandoon. Pero sa isang kisap lang inawala ito at nakarinig ako ng mahinang mga yapak sa labas ng bahay na tila ba tumatakbo papalayo. Agad ko namang ginising si ate at sinabing tungkol dito. Sabi ko hindi ako namamalik mata kasi nakasinding gasera at tumatamang liwanag doon sa butas. Kaya kung meron mang nakasilip doon, sigurado na makikita ko ito. Gisingin natin si nanay at tatay. Pabulong na sabi ni ate at ginisingan namin ng mga ito. Inikot naman ni tatay ang buong bakuran pero wala naman siyang makitang tao. Wala ring mga bakas ng paa sa tapat ng aming bintana kahit napaputik doon. Kaya nakapagtataka. Dito ba sa butas na ito? Tanong ni tatay. Oo tay, dyan po. Sigurado po ako. Hindi po ako namamalik mata. Sagot ko sa kanya at agad naman niya itong tinakpan at nilagyan ng pako. Mataas naman yung mga bakod natin at saka nakalak naman ang pintuan. Paano siya nakapasok? Tanong naman ni tatay at wala kaming maisagot. Inisip naman niya na isa po ito sa aming mga kabaryo. Huwag lang daw siya magpapahuli kasi hindi ito magdadalawang isip. Kinabukasan nga, lahat ng butas sa dingding ng aming bahay itinakpan ni tatay. Nang sa ganun ay hindi daw ito maulit. Takot na takot kasi ako nung makita ko mga matang iyon. Pagsapit ulit ng takip silim, ay inutusan ako ni ate na bumili ng toyo sa isang tindahan na doon lang din naman sa aming baryo. Siguro mga 30 metro ang layo nito mula sa aming bahay. Hindi naman siya ganun kalayo.
Pagkalabas ko ng bakuran ay agad kong nakitang isang estranghero na nakatayo sa ilalim ng isang puno. Nakatingin siya sa akin at siguro ang edad niya sa mga panahong ito ay nasa 30 pataas. Naaaninag ko ito nang dahil hindi pa naman tuluyang lumubog ang araw at natatandaan ko ang kanyang itsura. Agad naman siyang tumalikod nung nagkasalubong ang aming paningin. Pero hinayaan ko na lamang ito kasi baka meron na siyang hinihintay doon sa amin. Nung pabalik na ako sa bahay ay wala na ito sa ilalim ng puno. Inisip ko naman na baka umalis na. Bandang 8:00 ng gabi, habang kami nagpapahinga sa loob ng aming kwarto, ay nagsimulang magreklamo si ate. Mukhang sasakit yata ang tiyan ko ah. Gagamit muna ako ng banyo. Sabi niya at tumango naman ako sa kanya. Agad naman siyang lumabas ng bahay kasi yung banyo namin ay nakahiwalay po sa bahay. Nasa likod po ito. At makalipas sigurong mahigit 1 minuto, narinig namin ang kanyang malakas na sigaw. Takot na takot po ito at parang nakakita ng multo. Kaya dali-dali namin siyang pinuntahan. Pagkarating namin doon sa banyo, ay hindi pa ito nakakalabas. Kaya binuksan ni nanay ang pinto at hinila siya palabas. Hoy Iya, kumalma ka. Anong nangyayari sa'yo? Tanong ni nanay sa kanya. Pero natagalan pa bago ito sumagot. Natataranta ito at sigaw na sigaw na tila ba nakakita ng multo. Pumasok na muna siguro tayo. Dali. Sabi ng aming nanay at si tatay naman ay nakita kong patingin-tingin sa paligid. At sa mga sandali po nito, Sir Chris, nakakaamoy na kami ng lana o langis. Ito po isang uri ng pamahid na galing sa mga albularyo. Parang ganun yung amoy. Pagkapasok na namin sa loob ng bahay ay parang mababaliw si ate at hindi talaga namin alam kung bakit. Hanggang sa nakita ko siya, Nay. Tay, nandito siya. Nasundan niya ako. Bulalas niya at hindi naman namin alam kung sino ang kanyang tinutukoy. Nakita ko po siya. Nakasilip sa dingding ng banyo. Sa itaas. Dagdag pa niya. Kumalma ka. Sino? Sabihin mo. Tanong ni tatay. At palitan na lang po natin sa pangalang Lando itong binanggit ni ate. Si Lando. Nandito siya. Dagdag pa ni ate. Sinong Lando? Yung kabaryo natin? Kung ganon, siya palang nambuboso dito. Sabi ni tatay, sabay kuha ng itak. Pupuntahan talaga niyang kapangalan ng binanggit ni ate para kumprontahin. Pero pinigilan siya ni ate kasi hindi ito ang kanyang tinutukoy, kundi ang kanyang dating kasintahan sa kabisera. Dito kami nagulat. Ilang araw ko na siyang napapanaginipan ay magmula talaga nung hiwalayan ko ito. Dagdag pa ni ate. Paano kanya nasundan dito? Alam ba niyang dito ka nakatira? Ilang taon na kayong magkasintahan? Tanong pa ni tatay. Mahigit 1 taon lang po, pero hiniwalayan ko ito. Nang dahil meron akong mga narinig na kwento patungkol sa kanilang pamilya. At higit sa lahat, meron po akong natuklasan. Sabi ni ate. Matapos niyang sabihin ang mga salitang ito, ay napaaray siya nang dahil sa sumasakit ang kanyang puson. Ginawa namin ang lahat para mawala ang sakit na kanyang nararamdaman. Pero ganun pa rin. Sa loob lang ng mahigit kalahating oras ay uminit ang katawan ni ate
at nagkaroon siya ng mataas na lagnat. Naninigas din ang kanyang katawan nang dahil sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman. Naliligo na rin po ito sa pawis hanggang sa yung mga paa niya ay nagsimulang mangitim. Ganon din ang kanyang mga labi at ang kanyang mga balat ay unti-unting namutla. Dito na nataranta si nanay. Sa totoo lang, Sir Chris, hindi ako makapaniwala sa aking nakikita nang dahil ang bilis ng pangyayari. Hanggang sa nagsabi si tatay na dalhin daw namin si ate sa bahay paggamutan. Pero ang problema, yung masasakyan, kasi napakalayo nito mula sa aming baryo. Siguro mga 1 oras ang biyahe, pero humingi pa rin kami ng tulong sa aming kabaryo, yung namamasada ng tricycle. Mabuti at hindi naman siya tumanggi sa amin. At habang papalabas pa lang kami ng baryo, sa maniwala kayo o hindi, ilang beses kaming nakarinig ng isang tunog ng ibon. Na sa buong buhay namin ay noon lang talaga namin narinig. At sabi naman ni tatay, kahit na dito siya lumaki, ay noon lang niya narinig ang tunog na ito. Sabi naman ng driver, mukhang albularyo daw ang kailangan ni ate at inaaswang ito. Kahit daw na magpustahan pa sila ng aming tatay. Una nga kaming pumunta sa albularyo na galing daw sa Samar. Sadyang maliit ang mundo kasi kilala ng albularyong ito ang mga magulang ng aming nanay, ang aming lolo at lola. Agad naman niyang ginamot si ate at tama nga ang driver. Inaaswang ito at sinundan doon sa lugar namin. Inamin naman po ni ate na ang kanyang dating kasintahan ay may lahing aswang. Siya daw mismong nakahuli. Maliban dito ay meron pang mga kwento patungkol sa kanilang pamilya. Hanggang sa napagpasyan daw ni ate na hiwalayan si Lando nang dahil ayaw niya ng ganitong sitwasyon. Lalo pat ipinagbubuntis niya ang kanilang panganay. Nagulat naman kami sa revelasyon na ito ni ate at sabi ni tatay, kahit anong mangyari, ipagkakait daw niya ang anak ni ate kay Lando. Matapos naman siyang gamutin ng albularyo, ay napansin namin na nangihina si ate. Dito naman nakita ni nanay ang mga dugo sa kanyang mga binti. Sabi naman ng albularyo, mas mabuti daw na dalhin siya sa bahay paggamutan para masuri at mabigyan ng gamot. Ito nga ang ginawa namin. Sa kalagitnaan naman ng biyahe ay nadidinig pa rin namin ang mga tunog na narinig namin nung papalabas pa lang kami ng baryo. Hanggang sa nakita ko talagang ibon, kulay itim, na dumapos sa isang puno. Itinuro ko ito kay tatay at sumigaw naman si tatay na ihinto ang tricycle. Bumaba ito at kanyang binato ng itak ang punong iyon. Lumipad ang ibon at nagparinig si tatay. Nagbigay ito ng babala na huwag lang magpapakita si Lando kasi kahit tirik ang araw ay hindi siya magdadalawang isip. Nang marating namin ang bahay paggamutan ay ginamot nga si ate at naging maayos naman ang kanyang pakiramdam. Makalipas ang ilang araw, lumabas din naman siya doon. Yun nga lang, ang nakakalungkot, nakunan siya sa bahay. Parang hindi niya matanggap ang nangyari sa kanya at galit na galit siya kay Lando. May balak pa sana itong lusubin ang bahay nila pero ang sabi ni nanay, wag na daw naming palakihin ang gulo. Tinisisi kasi ni ate si Lando pero ayon naman sa albularyo, hindi daw lalaking umaaswang kay ate kundi matandang babae. At sa tingin naman niya, kamag-anak ito ni Lando. Pinagsama-sama naman namin ang nangyari at yung lalaki po na nakita ko sa labas ng aming bakuran, yung nasa ilalim ng puno, ay inilarawan ko kay ate. At nagulat ako kasi sabi niya, yun daw si Lando. Sigurado ito.
Basta Sir Chris, medyo magulo po ang sitwasyon namin noon at hindi namin alam kung ano ang dapat naming paniwalaan. Maaari na gusto lang siyang protektahan ni Lando mula sa mga kamag-anak nito o pwede ring siya mismo may gawa ng lahat. Pero pagkatapos ng mga pangyayaring ito ay naging maayos ng lahat. Naging tahimik ng bawat gabi at unti-unti nang gumaling si ate. Hindi na rin po nasundan ang karanasang ito at kinalimutan na rin ni ate si Lando. Dito ko na po tatapusin ang kwento. Maraming salamat po sa inyo.